Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa ating aralin 3, tekstong persuasive sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Katulad sa tinalakay natin sa mga naunang video, mayroong 6 na uri ng teksto. Ang una ay tekstong informatibo, ang ikalawa ay tekstong deskriptibo, ang ikatlo ay tekstong persuasive. Noong nakaraan, natalakay na natin ang tekstong informatibo at tekstong deskriptibo. Ngayon naman, ang tatalakayin natin ay tekstong persuasive. Ang tekstong persuasive ay isang uri ng teksto na may layuning manghikayat, mangumbinsi o impluwensyahan ng mambabasa o tagapakinig. Tekstong persuasive ay maaaring mag-udyok ng opinyon, aksyon o paniniwala. Ang tekstong persuasive ay may kakayahan na mag-udyok ng opinyon. Para mas madali ninyong maunawaan, narito ang isang halimbawa. Mas mainam na mag-recycle kaysa itapon lang ang plastic sa basurahan. Sa pahayag na ito, hinihikayat nung nagsulat yung mga mambabasa na mabago yung isip nila tungkol sa basura. Halimbawa, imbis na itapon, maaring i-recycle na lamang ng mga mambabasa yung basura nila. Ikalawa, ang tekstong persuasive ay may kakayahan din mag-udyok ng aksyon. Ang isang halimbawa, sumali na sa cleanup drive ngayong Sabado. Sa halimbawa na to, makikita natin na ang goal ng manunulat ay hikayatin na gumawa ng aksyon, which is sumali sa cleanup drive yung mga mambabasa. Sumunod, ang tekstong persuasive ay maaari ding mag-udyok ng paniniwala. Halimbawa, ang pagtitipid ng tubig ay tungkulin ng bawat isa. Ang goal naman ng manunulat dito ay mapaniwala yung mga mambabasa na yung pagtitipid dapat ginagawa ng lahat, ginagawa ng bawat isa. Sa kabuuan, ang tekstong persuasive ay may layuning baguhin ang opinyon ng mga mambabasa o kaya naman magdikta kung ano yung dapat na gagawing aksyon. At ikatlo, ipakita kung ano yung mas tama, ano yung dapat na pinaniniwalaan ng mga mambabasa. Ang tekstong persuasive ay maaari nating makita sa mga advertisements, social media posts, talumpati, editorial, liham, posters at flyers. Ngayon naman, ang bibigyan natin ng pansin ay mga katangian ng tekstong persuasive. Una, may malinaw na layunin. Ang teksto ay tiyak kung ano ang gustong iparating o ipagawa. Halimbawa, ang gagawin nating tekstong persuasive ay ang mga positibong epekto ng K-12 curriculum. Ibig sabihin, kung ang gusto nating ipakita ay positive side ng K-12 curriculum, dapat doon lang tayo nakafocus. Huwag na nating bigyan ng pansin yung mga negative side ng K-12 curriculum. Kasi kailangan nga malinaw. Tiyak yung gusto nating iparating doon sa mga mambabasa. Kapag kasi nilagay pa natin yung negative side ng K-12 curriculum, maaari silang maguluhan. Dalawa, nagbibigay ng matibay na ebidensya, gumagamit ng datos, facts, testimonya o resulta ng pag-aaral. Kapag gagawa tayo ng tekstong persuasive, tandaan natin na kailangan nating maglagay ng mga katotohanan or facts. Kasi itong mga katotohanan nito, ito yung mas magpapaniwala doon sa mga mambabasa. Gamit yung mga facts na mayroon tayo, mas mahihikayat natin silang maniwala sa kung ano yung gusto nating paniwalaan nila. Maaaring gumamit ng una datos o statistics. Ayon sa survey, 70% ng kabataan na hindi nag-ehersisyo araw-araw. Sa paglalagay natin ito, mas mapapabilib natin yung mga mambabasa, mas mahihikayat natin silang maniwala. Ikalawa, facts or katotohanan. Ang plastic ay hindi nabubulok at nakakasama sa kalikasan. Sumunod, testimonya o opinyon ng eksperto. Ayon kay Dr. Reyes, mahalaga ang wastong nutrisyon sa paglaki ng bata. Kapag gagamit tayo ng mga eksperto o kaya naman tao na kilala talaga doon sa larangan, mas malaki yung chance na mapaniwala natin yung mga mambabasa. Mahikayat natin yung mga mambabasa.
Ang ikatlong katangian naman ng tekstong persuasive ay gumagamit ito ng emosyonal at lohikal na apela, nakaaapekto sa damdamin at isip ng mga mambabasa. Emosyonal na nakaaapekto sa damdamin ng mambabasa o tagapakinig. Halimbawa, isipin ng mga batang nagugutom ngayong Pasko, tulungan natin silang ngumiti. Kapag gagawa tayo ng tekstong persuasive, mahalaga na inuugnay natin yung gusto nating iparating sa emosyon ng mga tao. Kasi kapag mas na-attach sila, mas nakukuha natin yung attention nila. Lohikal, nakaaapekto sa isip ng audience gamit ang rason o lohika. Halimbawa, ayon sa pag-aaral, ang pagtatanim ng puno ay nakatutulong sa pagbaba ng polusyon ng lungsod. Katulad lang ng binanggit ko kanina, kapag gagawa tayo ng tekstong persuasive, kailangan meron ding mga facts, katotohanan. Yun din yung isa sa mga magiging daan para mas makuha natin yung atensyon ng mga tao, mas mapaniwala natin sila. Ikaapat na katangian ng tekstong persuasive, maikli at direkta ang mensahe, madaling maunawaan at hindi paligoy-ligoy. Katulad nga ng binanggit ko kanina, kapag gagawa tayo ng tekstong persuasive, kailangan diretso, kailangan malinaw. Ibig sabihin ko ano yung gustong iparating, yun din dapat lang yung sasabihin. Hindi na natin kailangan pang gumamit ng mga mabubulaklak na salita. 5 katangian ng tekstong persuasive ay naglalaman ng panawagan o call to action. Halimbawa, kaya simulan na natin ng pagbabawas ng plastic. Malaking tulong yung call to action sa isang tekstong persuasive kasi ito yung pinakatumatatak at naiiwan doon sa isip ng mambabasa. Narito ang isang halimbawa, bumili ng produktong ito at siguradong mas magiging malusog ang iyong buhok. Ito ay malinaw, may layunin at mayroon ding panawagan. Tingin nyo, anong part kaya dito yung nagpapakita ng kalinawan, may layunin at nagkaroon ng panawagan? Sa bahaging ito naman, ang tatalakayin natin ay tungkol sa layunin ng tekstong persuasive. Una, mahikayat ang mambabasa o tagapakinig na gumawa ng aksyon. Katulad ng binanggit ko kanina, ang tekstong persuasive ay may layuning hikayatin yung mga mambabasa. Ibig sabihin, nasa manunulat kung ano yung gusto niyang ipagawa or baguhin doon sa isipan ng isang mambabasa. Dalawa, makumbinse sa isang ideya o paniniwala. Katulad ng binanggit ko kaninang halimbawa sa K-12 curriculum na teksto, kung ang gustong iparating ng isang manunulat ay ang positibong epekto nito, dapat mabago nun yung paniniwala ng mga taong hindi pabor sa K-12 curriculum. Katlo, magpaliwanag ng dahilan kung bakit tama o kapaki-pakinabang ang isang ideya o produkto. Katulad nga ng halimbawa ko kanina, sa K-12 curriculum, kapag ang tekstong persuasive ay tungkol dito, dapat may paliwanag bakit kailangan maniwala ng mga taong hindi pabor sa K-12 curriculum na maganda, mabisa ang K-12 curriculum. Naman, narito ang mga estratehiya sa pagsulat ng tekstong persuasive. Una, lohikal na argumento, gumamit ng statistics or facts. Bawa, ayon sa survey, 7 sa 10 kabataan na hindi nag-ehersisyo araw-araw, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng programa sa pisikal na aktibidad sa paaralan. Katulad ng binanggit ko kanina, kapag merong mga statistics at facts, mas naniniwala yung mambabasa, mas madaling mahihikayat ng isang manunulat ang mga mambabasa. Munod, dapat meron ding emosyonal na apela, gamit ang damdamin upang mahikayat. Isipin ng mga batang nagugutom ngayong Pasko, tulungan natin silang makamit ang kanilang ngiti. Katulad din ng binanggit ko kanina, kailangan magkaroon ng ugnayan yung isang manunulat at emosyon ng mambabasa. Dahil dito, mas madali niyang mahihikayat na maniwala. Sumunod, 3, kredibilidad, paggamit ng eksperto o kilalang personalidad. Ayon kay Dr. Santos, ang tamang nutrisyon ay susi sa maayos na paglaki ng bata. Malaking tulong na gumagamit ng mga personalidad na kilala, eksperto kapag ka nanghihikayat. Kaya kung makikita natin sa mga patalastas, kadalasan ang mga kinukuha tao sa pag-endorse ng mga product ay yung mga kilala. Kasi dahil dito, maaring mas makahikayat sila ng mga tao na maniwala, bumili doon sa produkto nila.
4, makatawag pansing pamagat o tanong. Halimbawa, handa ka na bang maging bahagi ng solusyon sa pagbabago ng klima? Sa paggawa ng isang tekstong persuasive, mahalaga ang pamagat kasi dito pa lang makukuha mo na yung atensyon ng mga mambabasa. If ever na hindi mo makuha yung atensyon ng mga mambabasa, baka hindi na nila basahin yung buong teksto. Ito ang ilang tips sa pagsulat ng tekstong persuasive. Una, kilalanin ang audience. Alamin kung sino ang babasa o makikinig. Mahalaga na kilalanin kung sino yung babasa o makikinig para maayo natin yung mga gagamitin nating salita para mas madali nilang maunawaan. Halimbawa, kung mga bata, dapat medyo mababaw lang yung gagamiting salita para maunawaan nila. Gayun din naman kapag medyo may edad na. Baka yung iba, hindi na nila naiintindihan kapag mas malalim. Gumamit ng malinaw at maikling pangungusap katulad ng binanggit kanina, hindi na kailangan ng mabubulaklak na salita kasi baka malito lang sila, magkanda halo-halo lang sa isip nila. Kung ano yung gusto mong paniwalaan nila, yun lang yung sabihin mo. Munod, magbigay ng ebidensya, facts, statistics, or testimonya. Mahalaga na mayroong mga facts, statistics kasi mas maniniwala yung mga tao kapag ka nabasa o napakinggan nila yung isang tekstong persuasive. Sumunod, tapusin sa panawagan, halimbawa, sumali na o magsimula ngayon. Kasi ito yung huling nababasa ng mga tao. Ito yung tatatak sa isip nila na, okay, maganda nga yung K-12 curriculum, kaya sige, mag-aaral ulit ako ng grade 11 at grade 12. 3, tekstong persuasive. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli ang wikang Filipino ay mapagpalaya. Atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.